Tayo ngayon nasa number 24. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. So, dadako lang po tayo sa number 24. Bilang po, 24. Numbers 24. Tagalog. Amen. So, basahin po natin. Hallelujah. Sabi niya po dito, nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan. So, ang liit. Dali lang po. Okay. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama, bawat lipi, nilukuban ni siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na ang anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang pahayag ng nakikinig ng mga salita ng Diyos at nakakita ng pangitain buhat sa makapangyarihan, kahit nabulagta sa lupa, ngunit nananatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tolda, kay Inam o Israel ng iyong mga tirahan. Wari napakalawak na libis, parang hardin sa tabi ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ni Yahweh. Mataas na punong cedar, sa tabi ng mga bukal, ang tubig ay aapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay magiging mas malakas kaysa sa Agag. Ang kanyang kaharian ay magiging napakalawak. Inilabas siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginagamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya ay lulupigin, pati buto'y dudurugin, sa tulis ng kanyang pana, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon sa kanyang higaan, walang mangahas na gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa ang sa iyo ay nagpapala. Susumpain ang lahat sa iyo ay susumpa. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigigil siya sa galit sa kanyang sinabi. Ipinatawag kita upang sumpain ang mga kaaway. Ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan. Mabuti pa'y umuwi ka na. Parangalan sana kita pero hinadlangan iyon ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyo, sa inyong mga sugo, na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa inyong sambayanan ay hindi ko gagawin ang hindi pinapagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila, ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh, ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagsalita. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. Ang mensahe ng tao'y may malinaw na paningin. Ang pahayag ng isang tao'y nakikinig sa salita ng Diyos, ay nakakaalam ng kalooban ng kataas-taasang Diyos, ay nakakakita ng pangitaing buhat sa may kapangyarihan. Kahit nabuwal na ang lupa'y malinaw pa rin ang aking paningin. Mayroon akong nakikita ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Hakob ay lilitaw ang isang bituin. At sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Ang pinuno ni Moab ay ang kanyang lilipunin. Lahat ng anak ni Seth sa kanya'y pababagsakin. Sasakupin niya ang Edom at ang kaaway niyang si Seir. Samantala'y patuloy na magwawagi ang bansang Israel. Lulupigin silang lahat nitong bansang Israel. Ang natitirang buhay sa mga lungsod ay kanilang uubusin. Nang makita niya ang pangitain ni Amalek na ganito ang sinabi niya, ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay lilipunin. Sinabi pa niya, nang makita ang pangitain
ng mga Sineo. Tirahan mo ay matibay at matatag. Gayon ang bansang Sineo ay parang pugad ng mga nasa mataas. Hindi magtatagal, bibihagin ka ni Azur. Nagpatuloy ang kanyang pahayag, sinong maaaring mabuhay kapag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Azor at si Eber, ngunit sa bandang huli, siya'y malulupig din. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganon din si Balak. So praise God, purihin po ang Panginoon. So dito po makikita natin, habang sinusubaybayan po natin yung kwento, mula po sa Numbers 22, nakita na natin doon yung disobedient po ng nitong prophet na si Balaam, po. And nakita rin natin na sinabi ng Panginoon sa kanya na don't go and don't curse the Israel. Pero patuloy pa rin niya po yon ginawa. And at dahil doon, pinakita sa kanya ng Panginoon, na makikita natin sa Numbers, diba, na nagsalita din yung kanyang donkey, diba, at pinahayag ng donkey sa kanya kung ano ba yung ginawa niyang kasalanan, bakit mo nagagawa sa akin ito, 'di ba, bilang lingkod, and then hanggang pinakita pa rin ng Panginoon na hindi niya pwedeng i-curse, po, yung binlessed ng Lord. Hallelujah. At doon din sa Numbers 23 makikita natin doon na dinala siya doon sa location ng mga pagan people. Pag sinabing mga pagan people po, hallelujah, ito po yung mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At dahil dito, patuloy pa rin po na yung balak ni balak ni Balaam. Amen, na makuha pa rin yung mga pinahanda sa kanyang gantimpala ni King, 'di ba? Ni King Balak sa kanya. Amen. So purihin po ang Panginoon. At dito po sa Numbers 23 makikita natin dito yung realization po ni Balaam. Hallelujah, na kahit anong gawin niyang manipula, hindi niya pwedeng manipulatin ng Panginoon. Amen. At dito po makikita natin that the Spirit of the Lord came upon him. So this is familiar sa bawat isa sa atin because we ourselves, di ba po, the Spirit of the Lord came us too. Tapos makikita nyo rin po sa hello po Ate Kat, Ate Maripe, welcome. Makikita mo rin po sa natin sa kay Saul, 'di ba? Kay Saul, sa King Saul, sa first King Saul, 'di ba? Na makita din natin doon before siya nagprophesy noon, 'di ba? Nakikita din natin na the Spirit of the Lord came upon him. So kapag dumadating sa atin yung Spirit of God, 'di ba po? Ito yung nagtuturo sa atin. Amen? Ito yung nagpahayag sa pamamagitan ng buhay ni Balaam. Kaya niya po sinabi yung mga pagpapala po sa bayan ng Israel. Amen? Hindi dahil gusto niya, kundi wala po tayong magagawa when the Spirit of the Lord upon us, 'di ba? The Lord, 'di ba, can use our mouth to speak. Amen? So napakahalaga po that the Spirit of the Lord came us. So hindi ibig sabihin na nasa yung Spirit of the Lord, amen? Hindi ka pwedeng that you are holy na, 'di ba? Kasi dito po makikita din dito na nag-appear po yung Spirit of the Lord kay Balaam para gamitin siya, 'di ba po, para magpahayag po ng kapahayagan o propesiya tungkol sa Israel. Amen? Hallelujah. So, it doesn't matter that the Spirit of the Lord nasa iyo, andun na rin yung baptism of the Holy Spirit na katulad po ng New Testament. Hindi po, So, purihin ang Panginoon. Dito makikita natin, hallelujah, na nagpahayag siya ng mga propesiya. Pakimute nga po, yung naka-on po na mic. Salamat po. Dito, makikita natin that ang propesiya po ay hindi po ito panghuhula. Ang propesiya, ibig sabihin ng prophecy, ito yung mga pangyayari na magaganap in the future na sinasabi mo yung katotohanan na mangyayari sa hinaharap. Yun po ang prophecy. Kasi sometimes, yung propesiya po, ginagawa na pong laruan ngayon, na po ngayong panahon natin. So, hindi po ganon. Hindi panghuhula ang prophecy na baka ikaw ay mabless. Amen. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi po siya ganon. Hindi siya katulad ng propesiya na ikaw ay
Yung alam niyo yun, yung mga bagay na parang para yung iba mapeke nila yung ibang tao, o ipopropesay ko yung buhay mo, hindi ganon. So dito sa prophecy po, makikita natin that it is the fact. Ibig sabihin, ito yung katotohanan na magaganap sa Israel. And dito po, pinapakita po ng Panginoon from the beginning pa lang ng Genesis 12:3, nung sinabi niya na ang Israel ay blessed. It is the blessed. No, pinagpala niya po ang bayang Israel at lahat ng magko-curse sa'yo, iko-curse din. Amen? Lahat ng magbe-bless sa'yo, ibe-bless din. So dito, makikita natin po that God's word will never expire. Mga kapatid, hindi po nag-e-expired ang salita ng Panginoon. Wala pong expiration ang salita ng Diyos. Even sinabi niya to noon pa, until now, God's word will remain. It is established. Mahalaga na malaman nating mga mananampalataya na ang pangako ng Panginoon sa atin, even before pa sa Old Testament, nung sinabi niya that Israel is blessed, kahit pagirahin nila ngayon ang Israel, wala pong makapagbabagsak sa Israel unless pahintulutan ng Panginoon. And that is established. Kapag sinabi niyang bless ang Israel, it is forever blessed. Amen? Kaya hanggang ngayon, tingnan niyo po, wala naman talagang alam niyo yun, nakakaakit sa bayan ng Israel. Kasi kung titingnan natin ang bayan ng Israel, napakaliit lang nito na lugar, puro disyerto din, 'di ba? Pero dahil the God's hand is in the Israel, kaya gusto itong pabagsakin ng mga kaaway. Amen? So dito, nakita natin po that God word is established. So pag sinabi ng Lord na bless ka, you are blessed. Amen? Hindi po pwedeng nakawin yun ng ibang tao unless ang Diyos din ang magpapahintulot. Amen? Na nakawin yun sa'yo o mawala yun. Katulad ng pinahintulot niya kay Job, di ba? Na mayaman si Job, pero nung pinahintulot ng Lord, pero talagang before yung ginawa ng Panginoon is talagang nakikita ng kaaway na gwardyado si Job. Amen? That he had the wall of protection talaga. Kaya nga, kung hindi siya pinahintulutan ng Panginoon, sige, gawin mo. Hindi niya magagawa. Ganon din sa'yo. Unless God want to test you or put you into trial, di ba po, pwede yun maganap sa atin. And sometimes, it is blessing sa atin, sa lahat ng may purpose. Sabi nga, all things work for good sa atin. Kahit pa saan tayo dalhin, mapadry tayo, mapalonely tayo, di ba? Everything will work for good sa lahat ng sumasamba sa Diyos. And din sa verse 10, makikita natin that galit na galit si King Balak. Kasi sabi niya, tinawag kita para isumpa yung lugar na yan. Pero anong ginawa mo? 'Di ba? Imbes na isumpa mo, pinagpala mo pa sila. Kaya sinabi sa kanya ni Balaam, 'di ba? Wala akong magagawa, 'di ba? Sinabi ko na rin naman sa iyo na hindi ko pwedeng isumpa ang pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya walang kahit sino pong makapagka-curse. Sometimes ito pong ating mga panahon ngayon, 'di ba? Parang minsan kasi mas binibigyan natin ng empowerment yung kapangyarihan ng darkness katulad ng mga witchcraft, na mga ganyan, no? They cannot touch us. Sabi ng Lord, iingatan kanya sa kamay niya at sa kamay ng Ama. Amen? At yun po ang panghawakan natin. Walang kahit na anong curse. Kaya nga, once na tayo ay tumanggap sa Panginoon, lahat ng mga general curse, pwede nating labanan kapag puno tayo ng understanding sa Word of God. Kaya po tayo nagtitipon-tipon dito ngayon. Hindi tayo para nakinig lang and then hindi natin ma-absorb. Kailangan magkaroon tayo ng thought, ng wisdom na katulad ng Panginoon, because wisdom comes first before understanding and knowledge, mga kapatid. Because wisdom is the primary. So when you know that you are blessed, because you are covered by the hand of God and hand of the God the Father, walang kahit sinong pwedeng gumalaw sa'yo, Ate Mirasol. Amen? Kaya napakahalaga po na meron tayong thought na katulad ng meron ang mind ng God. Kaya nga sabi niya sa Corinthians, di ba? Maging katulad ng mind natin yung mind ng Diyos. Maging katulad ng mind natin yung katulad ng mind ng Panginoon, kung anong merong mind siya. Di ba? And sabi nga din sa James, kung wala kang wisdom, hingin mo. Napakahalaga po ng thought ng Panginoon kasi without wisdom, you cannot navigate your life.
Without wisdom, hindi mo matatagpuan kung anong purpose mo. Without wisdom, hindi mo makikita kung anong calling mo. Without wisdom of God, hindi mo malalabanan yung evil. Without the wisdom of God, 'di ba po, wala tayong kayang gawin apart from the wisdom of God. We cannot also pray without wisdom of God. Anong ipe-pray mo kung ang wisdom ay nagmumula sa Diyos? Dahil sabi ng Panginoon, we don't know how to pray. The Holy Spirit help you. So without the thought of God, how can you pray? So, apart from wisdom, we are nothing because wisdom also is the fear of God. That's the beginning of wisdom. So dito, no po, may takot si Balaam, 'di ba? Dahil sumakanya yung banal na spirito from verse 3 makikita nyo, sumakanya yung banal na spirito, 'di ba po? Hindi niya pwedeng kalabanin yung word of God. Amen. So dito makikita natin yung earthly king na si King Balak. He is earthly king, mga kapatid. Pero nothing can do. Earthly king, nothing can do sa ating heavenly king, who is God, our Jesus Christ. Walang magagawa ang lahat ng mga tao, even sa mga authority na nandito sa mundong ito, o kahit sino pang otoridad na nandito sa mundong ito, wala po silang magagawa when we talk about God. Pag power ni God, they are under the power of God because our Heavenly Father, our Heavenly King is above all, above everything. Kaya wala pong magagawa ang lahat ng authority na nandito, even ang kapangyarihan ng mga evil na nandito, dahil sabi sa Colossians 1-16, all the authority, 'di ba? Lahat ng mga authority, lahat ng kapangyarihan, nakikita o hindi, lahat po ay nasa under ng Heavenly King. So there's no power will prevail sa iyo at sa akin. Yun yung pangako ng Panginoon sa atin. Kung tunay tayo, genuine yung puso natin na nanampalataya sa Panginoon. Walang kahit sino, kahit pa king sila. Dahil yung king na nagpo-protect sa'yo is King of King and Lord of Lord. You have to remember that. So walang bagay na magpe-prevail, walang bagay na magtatagumpay pag ang Diyos po ang nag-iingat sa inyo at sa akin. Amen? Yun po yung mahalaga na pinangawakan natin. And makikita nyo yung lahat ng mga lahi doon, yung Canaanites, yung Kenites, pinakita din doon yung propesiya. Sandali lang, sabi niya, oo, aalis ako, uuwi ako, sabi ni Balaam. Pero sasabihin ko to sa'yo. Gusto kong malaman mo to, sabi niya. Nakita niyo, nung nagsasalita si Balaam, yung Spirit of the Lord ang kausap niya. Ang kausap ni Balak. Kasi may balak siya na pabagsakin ang Israel. Pero yung balak niya, hindi nagtagumpay. Dahil alam ni Balaam na walang kapangyarihan ang tao sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, kaya yung balak niya, hindi natuloy. Kaya si King Balak, hanggang balak lang. Amen? Ganon din po yung demonyo. Hanggang attempt lang siya sa'yo. Hanggang ngaw-ngaw lang siya, para siyang leon lang na rar, 'di ba? Na ano sa'yo, sumisigaw sa'yo, pero hanggang ganun lang siya. Nananakot lang siya. Kaya dapat wag tayong matakot. Amen? Dahil mabuti po ang Diyos natin. At yun, pinopesay niya sa Canaanites. At alam natin na na-diminish din, natalo din po yung mga Canaanites, yung mga lahi po na yon, na dumating din ang panahon na na-captive din po sila ng yung mga Assyria army ni Azur, po, na hindi po ito yung nagre-reference po sa empire po ng tribes na si Azur, iba po yung spelling nito, kaya hindi po yun, hindi yung kasama sa tribes. Amen. So yung Assyria din po, 'di ba? Doon sa pinropesay po ni Balaam, amen, sa pamamagitan po ng Espiritu Santo, amen. Nakita din po natin doon na pinopesay niya na yung Assyria din po ay babagsak, na magkakaroon din sila ng destruction at madedestroy din sila. Kung nagbabasa po kayo, makikita nyo na ito yung panahon ni Nebuchadnezzar. Amen? Na na-conquer sila po ng Kingdom of Babylon. So, yun po na tingnan nyo yung propesiya. Kaya nga po ang propesiya, hindi ito panghuhula. Amen? Ang mga propeta po, nagsasabi sila ng mga magaganap
katotohanan po, hindi hinuhulaan. Amen? So dito, before pa lang mangyari yun, na-prophesy na. And then, yung tinawag na rising star, makikita nyo po yon sa verse 17. Di ba po? Makikita nyo doon yung sinabi na star and royalty sa English po verses sa royalty rising out of Jacob. Sabi niya sa Israel, which is Jacob. Amen? Ito po ito yung ginamit niya na specific language referring po sa coming ng Messiah na magru-ruler, 'di ba? Na magru-rule sa Israel. Which is obviously we know who is he. No one po kundi ang our Lord Jesus Christ. Amen? So dito, very powerful actually ng propesiya na sinabi po ni Balaam sa pamamagitan ng banal na spirito po. Kaya ito yung nag-open ng mata niya, di ba, na nakakita niya yung kapangyarihan, yung makapangyarihang Diyos ang nagpakita sa kanya sa vision ng mga bagay na to, na yung Diyos na yon ang nagbukas ng mata niya, amen, para makita. So, pwede rin palang gamitin ang enemy, na ba? Kasi si Balaam, naging enemy na din siya ng Panginoon kasi nagalit sa kanya. But then, di ba, even our enemy, God can use them, 'di ba, para gamitin ng Panginoon. Kasi naging kaaway na din siya ni Lord. Pero at the same time, ginamit pa rin yung templo niya para mag-speak ng blessing sa Israel. Amen? So, kahit ang kaaway mo, kaya nga sabi, pag may kaaway ka, i-bless mo sila. Kasi alam mo kung bakit? Yung kaaway mo kasi galit na galit sa'yo. Kaya kapag binless mo siya na, God bless you. Anong God bless you? God bless you ka dyan. God bless you ka dyan. Diba? Ganon. Bumabalik sa'yo yung blessing. Kaya sabi nga ng Lord, yung mga kaaway natin, i-bless daw natin sila. Kasi sometimes, yun po kasi nangyayari, no? Once we bless our enemy, 'di ba? Binabalik din nila yung blessing sa God bless ka diyan. 'Di ba? Parang gano'n. No? Ibabalik nila yung blessing sa iyo. Kaya, huwag po tayong magalit sa mga kaaway natin, i-bless natin sila. Amen. And dito po makikita natin din na hallelujah. Dahil nga po nakita din yung mga propesiya na yon sa verse 25, makikita natin doon yung sinabi ni Balaam na umuwi na si Balaam after niya nag-prophesy. At naghiwalay na po silang dalawa. Si Balak, dahil galit na si Balak sa kanya dahil hindi natupad yung balak niya. Amen? Dahil pinaalam sa kanya ni Balaam na hindi niya pwedeng i-disobey ang Panginoon, especially under siya ng power ng Holy Spirit that time. Because the Holy Spirit upon him. Nakita niyo po sa verse 3, upon him. So, kaya dito makikita po natin, hallelujah, that even sa Old Testament, no, maraming mga bagay na sinabi po ito. Babasahin ko po yung mga ilang bagay kasi sa verse 24 na to, matatapos po yung kwento ng about kay Balaam. Amen? So, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang kinahinatnan. Hallelujah. Sabi po sa Deuteronomy 23, verse 3 and 6. Sabi niya po dito, ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanilang lahi. Verse 4, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor, ito pinag-usapan natin, para sumpain kayo. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos ninyong si Yahweh, sa halip pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailanman, huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. Katulad ng sinabi ni Lord, like I said, God's word will never expire. Sa Deuteronomy, sinabi nila to. Dahil sinumpa nila ang lugar ng Israel, hindi gustong tulungan sila ng Panginoon. Sa Joshua din po, 24:9 and 10, nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor. At sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Verse 10, ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon. Sa halip, pinagpala niya kayo, sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Nehemiah 13:1 and 2, nang araw na binasa sa harap ng tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na pinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita at Moabita. 2, ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita. Nang dumaan ang mga Israelita sa lupain na ito, noong lumabas sila sa Ehipto, sa halip inupahan pa ang mga ito ni Balaam upang sumpain ang Israelita. Subalit,
Ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Mika 6:5, bayan ko, gulatain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. At ang nangyari mula sa Sitim hanggang sa Gigal, aalalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Sa bagong tipan naman po, Jude 1:11, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nag-atubiling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik silang tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay ding katulad niya. Revelation. Hindi pa po nagaganap ang Revelation? Ito po ang sabi. Revelation 2:14, subalit, may ilang bagay na ayaw sa iyo, may ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Amen. Gusto niyo pong malaman kung anong nangyari kay Balaam? Joshua 3, dito po magtatapos, verse 22, kabilang din sa mga pinatay roon ng mga Israelita ang manghuhulang si Balaam na anak ni Beor. So ang kasalanan po kamatayan po ang dulot nito sa atin. So kung kakalabanin po natin ang Panginoon, amen, tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Sabi nga okay lang na wag nating maano natin yung parang hindi tayo makiayon sa mundong ito. Wag lang nating kalabanin ng Diyos. Kaya nga, kasi kapag kinalaban natin ng Diyos, sino pang kakampi natin? Pero pag tayo po inapi ng mga tao, may Diyos tayong lalapitan. Kaya napakahalaga po na dito, paulit-ulit sa mga binasa ko na mga verses from Deuteronomy, Mika, Nehemiah, di ba po? Jude, sa lahat ng yon. Actually, meron pa nga po sa bagong tipan sa 2 Peter. Makikita nyo doon na ganun din po. So dito makikita natin na you cannot curse na po yung mga pinagpala ng Panginoon. Never po. Never na magwo-work yung mga curse ng mga ibang tao sa atin kung tayo po ay pinagpala talaga ng Panginoon. And nakita nyo sa binasa ko sa Revelation na hindi nakasaad sa Numbers na nagkasala pa ng mga malulubha ang mga Israelite. Kasi yun lang yung tanging paraan, 'di ba, para mapahamak ang isang tao. Kaya tayo ganun din. Ang tanging paraan para mapahamak tayo, binabahiran tayo ng kasalanan. At sana maging matalino po tayo na mga mananampalataya ngayong panahon na to, ngayong generation na to, na huwag tayong tumulad sa Sodom at Gomorrah. Amen. Katulad po na sabi na napunta sila sa mga makasalanang mga gawain po. Amen. Nakiapid at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Napahalagahan po yung mga bagay na makamundo. At nawa po yun yung wag mangyari sa atin kasi tunay po na dahil sa guilt pwede tayong ilayo ng kasalanan. Dahil sa guilt, 'di ba? Hindi kasi lumalayo ang Panginoon sa atin, tayo po ang lumalayo sa Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po ng pinag-aaralan natin na pwede po tayong mag-turn against God just because nahihiya tayo na makasalanan tayo. Pero lagi po nating tatandaan that God wipe away everything, every area po ng kasalanan sa atin kung marunong po tayong laging magpakumbaba at lumapit po sa Panginoon. Amen? At wag nating hahayaan na ang kasalanan na yon ang pumatay sa atin. Amen? Kasi dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Kung lalayo tayo ng lalayo sa Diyos dahil sa kasalanan na yon, pwedeng dala tayo nun sa kamatayan. Amen? Pero kung yung kasalanan na yon ang maglalapit sa atin para magpakumbaba po sa Panginoon, hindi po ang kasalanan ang maghihiwalay sa atin sa Diyos. Kung natututo lang tayo na magkaroon ng pagpapakumbaba po, malaya po tayong laging lumapit sa Panginoon na nagsisisi sa lahat ng kasalanan natin.
Kaya napakahalaga po na maybe nakuha ni Balaam yung kanyang premyo or yung binigay na pera galing kay Balak pero hindi niya rin na-enjoy kasi namatay na din po siya. Kinuha na rin ng Panginoon ang buhay niya. Tandaan niyo po, ang Diyos ang bumabawi ng buhay, ang Diyos din ang nagbibigay ng buhay. So ano yung application na pwede nating maputunan dito? Matuto po tayo from numbers na pinag-aralan natin sa 22 hanggang 25 po, be obedient to God. Do not disobey God. Once na narinig mo ang tono, ang tinig ng Diyos na sinabi niyang no, wag, Balaam, sabi sa kanya, wag kang sasama sa kanila, wag mong i-curse yung Israel. In-entertain pa rin niya. In-entertain pa rin niya. Ganon din yung kasalanan. Kumakatok ang kasalanan sa atin. Pero the more na ine-entertain mo ang kasalanan, yun din ang pwedeng maging bitag sa'yo para ikaw ay mapahamak at mauwi ka sa kamatayan. Amen? Kaya be obedient to God. Napakahalaga po ng obedient. Amen? And let God do the rest. Once you become obedient, ang Diyos po ang magpupulpil ng lahat ng mga pangako niya sa iyo. And prophesy is not just a vision. Makikita natin dito that prophecy is the communication of God's will. Ang propesya po ay communication ng Panginoon sa bawat isa sa atin para sa kanyang will at sa way niya. Kung paano niya gagawin yon, problema po yun ng Panginoon. Ang problema kasi sa ating mga mananampalataya, kung paano tayo tatanggalin ng Diyos sa sitwasyon natin, tayo din ang nag-iisip. Let God be God. Amen? You just need to be obedient and let God be God sa buhay mo. Kaya yun yung nakalimutan ni Balaam, na makalimutan niya na you cannot, hindi mo pwedeng tapakan ang salita ng Panginoong Diyos at yung salita natin ang mag-prevail. Hindi po. Sabi nga, lahat ng bagay mawawala sa mundong ito. Pero ang salita ng Diyos hindi maglalaho. Lahat na nakikita ng mata natin mawawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili because it is established. Mula sa heaven and earth, God's words is established. Walang pwedeng makapagpabago ng word ng salita ng Diyos. Amen? And napakahalaga po ng respecting God's word. Nire-respeto natin ang salita ng Diyos. Once na natutunan natin na irespeto ang salita ng Diyos, ibig sabihin nire-respeto mo rin ang Diyos. Because word itself is God itself. Ang salita ng Diyos ay siya. Kaya nga po ang salita ay nagkatawang tao. Kaya kung nire-respeto natin yung mga rules ng Panginoon, hindi nandyan ang rule para masabi na nagagawa natin yung mga gusto ng Panginoon o yung mga pinagbabawal niya. Nandyan ang rule ng Lord para alam natin salain ang masama at mabuti. Amen? Napakahalaga po na nire-respeto natin ang salita ng Panginoong Diyos. Sa right thing, no? Para malaman natin yung right thing at para malaman din natin yung right way kung paano natin susundin ang salita ng Panginoon. Kaya tayo nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos para malaman po natin yung mga bagay na dapat nating gawin at dapat nating sundin. Amen? So, patuloy po tayo. Ano pang application ang pwede nating kunin sa kwentong ito? We will continue to trust in God's plan. Plano pa rin ng Diyos ang masusunod sa atin. Pwedeng magkaroon ka ng plano, sabi sa Proverbs, 'di ba? Pero ang plano pa rin ng Diyos, kalooban pa rin ng Diyos ang matutupad. Pwedeng may istorya ka rin sa buhay mo. Pero sabi nga ng Diyos, tapos na istorya mo. Sinulat ko na, I have plan for you. I know the plan for you. Jeremiah 29:11. Not to harm you, but to prosper you and give you hope. Pag-asa. Amen? Kaya huwag nating agawin yung ballpen sa Diyos. Amen? Kasi tapos na. He is the Alpha and Omega. At lagi natin tatandaan yon. Amen? Huwag nating agawin yung ballpen sa Panginoon para tayo ulit. Hindi, Lord, mali yung kwento mo sa kwento ko. Ako magsusulat ng kwento. Amen? Hindi ganon. Huwag mong babalakin katulad ni King Balak. Kasi mabibigo ka lang. Amen? Dahil hindi mo pwedeng galawin yung established kwento mo. Yung tinapos na kwento mo ng Panginoon. You cannot. Hindi mo pwede pong galawin yung kwento ng Diyos sa buhay mo. Katulad kung paano niyang pinagpala ang Israel, walang makapagbabago nun. Kahit hanggang ngayon at magpakailanman. It is already blessed. From Genesis 12, nabasa natin. Diba po? From Genesis pa lang pinagpala na hanggang Revelation, pagpapalain niya po ang Israel. Amen?
At magiging parte tayo ng patotoo na makikita natin kung gaanong kapangyarihan yung hands of God is nakaproteksyon sa mga tao ng Israelita, ng mga Israelite. Amen? So, God's word is unchanging. Hindi po ito binabago. And His plan is perfect. Perpekto po ang plano ng Diyos sa'yo. Amen? We are imperfect. Kaya wag tayong magmagaling. Wag tayong maging marunong pa kesa sa Panginoon. Wag nating gawin 'yon kasi His promises are sure. May assurance at security po tayo pagdating sa salita ng Panginoon because God, una siyang naging obedient sa tatay niya. He also had integrity sa salita niya. Amen? Kaya nirespeto niya rin yung will ng tatay niya sa kanya, kaya siya nagkaroon ng victory na buhay sa mundong ito. Kaya niya napagtagumpayan ang kamatayan. At yung kamatayan na yon na ginawa ng Panginoon ang nagbigay ng pag-asa ng buhay sa atin dahil tapat siya sa kanyang salita. At yun yung ating panghahawakan ngayon, na dahil sa pag-ibig niya sa mundong ito, binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na pinropesay din ni Balaam. Amen? Dito sa chapter na to, na magliligtas sa atin. At the prophecy was fulfilled. Kaya ganun din po tayo. May trabaho din tayong iniwan ng Panginoon. Yung trabaho ni Jesus Christ, it is finished. And now it is your part to share the good news and the gospel around the world. Yung pag-ibig ng Diyos na natanggap mo, ipakalat mo din at ipasa mo sa maraming tao. At maging inspirasyon po sa atin na God is unchanging God. Hindi po mababago ang pangako ng Diyos. Pag sinabi niyang mahal ka niya, mahal ka niya. No one can separate you from the love of God. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Heavenly Father, I thank you, Father God, sa mensahe po na to. Maraming salamat na pinatunayan mo that your word is established and fulfilled. And to the fullest, Father God, na patuloy kang nagiging tapat at totoo. Salamat po sa grace mo, salamat sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong pinagkatiwala sa oras na to. Nawa, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay napagpala, Panginoon, at maging inspirasyon ito sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na spirito. Kung sino ang nagbigay ng inspirasyon sa iyong banal na salita, ay siya ring espiritu na tutulong sa amin. Kung sino yung banal na spirito na nag-come upon Balaam is the same spirit na nasa amin ngayon. And Lord, salamat po sa gabay patnubay ng banal na spirito na siyang tumutulong sa amin. Sa espiritu na siyang bumuhay kay Hesus Kristo nung panahon na siya po ay namatay ng 3 araw at nabuhay muli. Ay ang espiritu din na nagbigay ng bagong pag-asa sa amin para kami ay maging born again at maniwala kami, Panginoon, that your word will prevail, Panginoon. Na hindi ka Diyos, Panginoon, na nire-reject mo ang iyong mga pangako, but you are God na hindi na-expired ang mga pangako mo. Hindi ka katulad ng mga material dito sa mundong ito na may expiration. Your love is eternal, Panginoon. And your kindness, your goodness, Father God, your power is above all, Father. Kaya salamat po for your sovereignty, O God, sa bawat isa sa amin. Patuloy nawang pagharian mo, pagharian kami ng banal na spirito upang ang lahat ng will at way mo sa buhay namin, magawa namin ang calling namin, for you choose us, we don't choose ourselves. Katulad ng Israel, hindi mo rin Panginoon Lord, hallelujah, hindi rin pinili ng Israel ang kanilang bansa, kundi ikaw ang pumili sa kanila. Kung paanong kami din, O Diyos, ay pinili mo, pinanghahawakan din namin ang mga pangako mo, Ama. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, at eternal na buhay na nakahanda para sa bawat isa sa amin na genuine na tumanggap sa iyo at patuloy na magpapatuloy hanggang wakas. Sa tulong at gabay ng iyong banal na spirito, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ang mundong ito. Salamat na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon at ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Purihin ka, dakilang Ama. Sa pangalan ni Jesus, binabalik ko po sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng kapangyarihan mula pa noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon and to God be all the glory po. Salamat po.
Ayan, at ngayon po, tayo po'y dadako sa mga insight po. You can unmute yourself po sa lahat po ng may napulot na aral sa mensahe. Hello po, maraming salamat po. Good morning, Sister Bibilin.